mga nagtatanong sa social media, bakit daw yung mga involved sa mga shootings ay pare-parehas ang suot na damit? Uniform ba daw nila yan? Konektado ba sila sa isa't isa? Makinig kayo sa akin mga palalabs kasi napaka-importante ng impormasyon na ibabahagi ko sa inyo para maging aware kayo, lalo na kung meron kayong mga anak na menor de edad. May mga apo kayo, pamangkin, kapatid, pinsan, kaibigan, kaklase, or kahit na sinong kabataan na makita ninyo na gumagala sa lugar ninyo na nakasuot ng itim na t-shirt na yan. So sila pala yung mga kabataan na involved sa mga pagpatay sa mga paaralan sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ito yung atin, yung nasa kanan. So kung mapapansin niyo lahat sila nakaitim na t-shirts, pare-parehas ang design, merong letrang nakasulat na KMFDM. Meron ba tong ibig sabihin? Yes po, merong ibig sabihin. Uniform ba nila yan? Yes, uniform nila yan. Konektado ba sila? Yes, konektado po sila. Alam nyo ba nung nangyari yung pamamaril sa school sa Tacloban? Akala ko nung dati, bullying lang. Kasi sabi nung isang suspect, namaril siya, pumatay siya kasi nabully siya because of his haircut. Kaya lang nag-iba yung pananaw ko. Dahil nung maaresto itong bata na to, yung payat, nakasuot siya ng itim na t-shirt na may letrang KMFDM. Nagulat ako and at the same time natakot ako. Bakit? Paano nakapasok ang t-shirt na yan dito sa bansa natin? Saan siya bumili? Sino ang nagbigay sa kanya? So pag-usapan natin to guys. Alam nyo ba na ang t-shirt na yan ay hindi basta-basta t-shirt? Hindi basta-basta design? At merong kahulugan ang mga letrang nakasulat dyan na KMFDM. So, ang mga t-shirts na yan, uniform po yan. At ang letrang KMFDM, hindi lang po siya basta-basta letra. Hindi siya acronym ng kung anong salita. Ang ibig sabihin po nan ay isang German phrase na nangangahulugan na no mercy to the majority. Walang awa. No mercy. Bakit sila nagsusuot ng ganyan? Kasi po ang mga kabataan na yan ay miyembro ng NVE. Ano po ang NVE? Ang NVE po ay nihilistic violent extremism. Sila po ay isang online terrorist. Nagre-recruit po sila ng mga miyembro worldwide through online. Paano nangyari? Through online games po. Yung mga larong kagaya ng Roblox, Gorabox. Doon po yan naghahasik o nagre-recruit. Meron po silang mga nire-recruit na mga kabataan para magpalaganap ng pagpatay at ng terorismo na wala namang ideological framework. When I say ideological framework, wala naman silang ipinaglalaban. Basta pumatay lang sila. So, paano ito nangyari? Sabi ko nga, through online, sa mga laro po. Merong feature sa mga laro ng Roblox at Gorabox na pwede po silang makipag-chat. Kahit kanino, kahit saan sa mundo, meron silang nakakausap. May mga kakampi sila, may mga kalaban dyan. At yung games na yan, pinasok po ng NVE. At ang NVE po, merong mga affiliated groups. Ang mga affiliated groups ng NVE ay kinabibilangan. Number 1, 764. Number 2, ito ang nakakatakot. Kasi baka itong kabataan na to na involved sa pamamaril sa Tacloban ay miyembro nito. MKY. Satanic group po sila. Demonyo. Sila po yung may grupong 666. Nakakatakot, no? Or maybe it could be TCC or yung True Crime Community. Meron pang tinatawag na Order of Nine Angles at ang Neo-Nazi. So sa mga nabanggit kong grupo, isa dyan, kabilang silang tatlo. Hindi natin alam kung anong grupo yan. So ang NVE po ay may ritual. Kung ang fraternity merong hazing para maging miyembro ka ng fraternity group, ang NVE po merong ritual. Ang ritual nila ay maghasik ng terrorism activity. Kagaya ng pagpatay, pamamaril, pagpapasabog. Kaya as I mentioned to you, pag nakakita kayo ng t-shirt na ganyan, kabahan na kayo. So ano ang gagawin ninyo pag nakakita kayo ng ganyang t-shirt sa mga menor de edad? Lalo na kung gumagala-gala lang pala sa paligid ninyo. Maaaring meron na silang binabalak na masama. Kaya dapat bantayan ito ng gobyerno.
Kaya tama lang noon na isinusulong ni Senator Risa Hontiveros yung pagbaban sa mga online games kagaya ng Roblox at Gorabox. Pero pinagtawanan si Senator Risa Hontiveros. Grabe no? Nakakatakot. Akala niyo biro lang yan? Meron po siyang pattern. May pattern siya. Pare-parehas ang style. Bit-bit ang baril, papasukin ang paaralan at doon magpapaputok. Walang habas na pagpapaputok. Kaya nga, no mercy to the majority. Ngayon, eto ang tanong ko. Batas ba ang dapat sisihin sa mga ginagawa nitong mga kabataan na to? O tayong mga magulang, tayong mga kapamilya, na naging irresponsable, hindi nabantayan ang mga anak natin? Batas ba ang nagpalaki, ang nagluwal sa mga anak natin? Batas ba dapat ang magdisiplina sa mga anak natin? O tayong mga magulang, tayong mga kapamilya, at tayong mga kaibigan ng mga menor de edad? Hihintayin ba natin na gawin ng mga kabataan na to, ng mga anak natin na menor de edad ang ginawa ng mga kabataan na yan? O ngayon palang kikilos na kayo? Ang daming mga magulang ngayon, hindi madisiplina ang mga anak. At yung mga anak, masama ang loob sa mga magulang kasi pinagbabawalan na mag-cellphone. Tuwang-tuwa ang mga magulang ngayon, lalo na yung mga bagong ipanganak at the early age, wala pang 1-year-old, ina-expose na sa mga gadgets at lumaki sa mga gadgets like cellphone. Ni nakalimutan na ng mga bata na meron pa pala silang laruan sa labas. Meron pa dapat silang mga kaibigan. Yung mga kaibigan kausap nila is not through online. Ang nangyayari sa mga kabataan ngayon, wala nang totoong taong nakakausap, kundi yung mga kachat na nila sa mga laro na nilalaro nila sa cellphone nila. At kung kayong mga magulang ganito yun, sa gabi, basta nyo na lang ba tinutulugan ang mga anak ninyo? Hindi nyo ba napapansin, baka napapansin niyo na yung mga anak ninyo, madaling araw na matulog, hawak cellphone, halos hindi na matulog, hawak ang cellphone. Pinapabayaan nyo lang ba? Pinapagalitan nyo ba? Sinisitan nyo ba? Hindi nyo man lang pagbawalan na gumamit ng cellphone? Kabahan ka na. Baka yung anak mo na-recruit na ng NVA. Ngayon, sisisihin mo yung batas. Sasabihin mo na, kasi yung batas is from 14 to 14 above, kailangan ibaba sa 10 para mapigilan ito. Hindi ito dahil sa batas, dahil ito sa kapabayaan ng mga magulang. Kung ang mga bata hindi natatakot sa mga magulang, what more sa batas? Kahit parusahan pa ng batas, walang mangyayari yan. Sa tingin ninyo mababago pa? Hindi na mababago dahil ang terorista ay satanic. Malademonyo. Hindi lang malademonyo, talagang demonyo. Once po napasok na ang utak ng mga anak ninyo, wala nang magagawa kahit pa dumaan yan sa intervention. Gagawa at gagawa yan ng terrorism activity. Kaya dapat kayong matakot. Yung mga anak ninyo na hindi nyo kayang disiplinahin ngayon pa lang, bahala na sila na magalit sa inyo na hindi kayo mag-imikan. Basta ang importante, ang anak ninyo sa oras na matulog kayo, dapat tulog rin sila. Yung mga cellphone kung maaari, ano ang gagawin ninyo? Ngayon yung mga magulang lahat may cellphone yung anak, 'di ba? Tuwang-tuwa kasi, pwede akong gumawa ng gawaing bahay basta merong cellphone yung anak ko nakatutok sa YouTube. Maging YouTube. Ang daming napapanood ang mga bata ngayon na hindi karapat-dapat mapanood sa YouTube. Mga bayolente. Mga bayolenteng panoorin. Kahit na meron pang features yan na parental control, wala Yung mga bata matatalino na ngayon. I-check ninyo ang mga anak ninyo kasi baka gumigising sa madaling araw o sa hating gabi tapos nagsi-cellphone lang. Pag ginagawa nila yan, matakot na kayo. Pag nagbago ang ugali ng mga anak ninyo na hindi naman pangkaraniwan nung bata pa sila, matakot na kayo mga magulang. Yan, itong impormasyon na to, hindi ito basta gawa-gawa lang. Kung gusto nyong i-check ninyo para ma-verify ninyo na I am telling the truth. Isinishare ko sa inyo ay katotohanan para maiwasan na muli ito. Dahil alam ko, wag naman sana, since nakapasok na dito sa Pilipinas, there is a possibility na maulit to. Yun lang.